So ayan mga pre, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So ayan, dito ako nag-video kasi umuulan sa labas. Ayan, tag-ulan na naman tayo mga pre. So, marami na naman nagkakasakit ng mga isda. At syempre, naapektuhan yung feeding time natin. At syempre, yung feeding amount natin. Ayan. So, sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung pinapakain ko sa aking mga gapis na kahit umuulan ay pwede. So, easy to digest, high protein, at syempre affordable. So, madaling ipakain, madaling i-prepare. So, ayan mga pre, kung interesado kayo sa pinagsasabi ko, so tapusin yung video hanggang sa dulo. Simulan na natin. Let's go! So ayun mga pre, maraming mga alternative na pagkain na pwede natin ipakain sa ating mga alaga, lalo sa tag-ulan. So isa sa pinaka popular na pagkain na ginagamit ng mga breeders talaga ay yung BBS natin. Pero sa case ko, dahil wala akong time para mag-hatch ng BBS, so yung ginagamit ko ay ito, yung decapsulated shrimp egg. So ayun, sana ma-recognize ng seller yung logo niya. So hindi to sponsored mga pre, pero seller, baka naman. So ayun, papakita ko sa inyo ng malapitan kasi nagbo-blurred yung mahiwagang camera natin. So ayun mga pre, ito kung nakikita nyo, premium decapsulated baby brine shrimp. So yung nakalagay dito, direct feeding, no need to hatch. So ibig sabihin, hindi na natin kailangan i-hatch katulad ng BBS talaga na hina-hatch natin. So ayan, ito yung pinapakain ko dito sa aking mga gapis. Ayan. So hindi na sasakripisyo yung pagkain nila sa lamig ng tubig dahil nga easy to digest pero with moderate na pagpapakain lang. So yun, kung nakikita nyo, ayan, nag-blurred na naman yung mahiwagang camera natin. Naku po. Ayan, hanapan natin ng posisyon para makita nyo. Ayan. So nakalagay dito how to use. So sabi niya for fry, so kailangan muna natin isok sa water ng 5 minutes bago ipakain. Pero sa mga juvie size to adult, so direct feeding na. So ganun. So simple lang mga pre mag-prepare nito. So sa case ko, gumagamit ako ng bottle ng Coke o kahit ano, mineral water. So ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Let's go. So ayun mga pre, sa case ko, ginagamit ko ito yung Coke bottle. So old bottle ng Coca-Cola. So ayun, hindi to mga pre sponsored pero Coca-Cola baka naman. So yun, nakikita nyo yung nozzle na to. So yung tawag dito ay hatching cup. So nabibili yan online sa Shopee. So hanapin nyo. So para mas madali at maganda yung pag-feed nyo ng mga alaga nyo. Yan. So, naglagay lang ako dito siguro mga less than mga 1/4 ng 10 grams ng decapsulated shrimp egg. Nilagay ko dito. So, marami na akong gapis na pwedeng pakainin. So, dahil nga malamig yung panahon, so, kailangan natin kontrolin yung pinapakain sa mga alaga natin. So, ayan mga pre, simulan ko na yung pagpapakain sa kanila. Samahan nyo ako. Let's go! So, ayan mga pre, dito tayo magsimula sa ating silver koi gapi. Yan. So, kitang-kita nyo mga pre, agaw attention talaga sa kanila at gustong-gusto nila kainin. Yan. So, easy to digest, high protein to mga pre. Kasi nga, preserved to na live foods. Ayan. Dito yung silver koi gapi natin na female. Yan, nakalagay. So, gustong-gusto nila. So, green water, kaya hindi makita. Pasensya na kayo. So, dito naman, yung silver koi gapi rin. Ayan. All female din to mga pre. Ayan. So, gustong-gusto nila kainin yung decapsulated shrimp egg natin. Ayan. Sa 2 araw akong hindi nakapag-feed sa kanila. So, ngayon lang, kaya bumawi ako. Ayan. Dagdagan natin. So, dito ay yung mga fry ng tuxedo koi gapi natin. Ayan. Yun. Yung isa, litaw na sigurado tayo male yan. So dito, fry din ng tuxedo koi gapi. Ayan. So dito, isang female na lang yung natira kasi naubos na. At dito, 3 male. Ayan. So dito naman, tuxedo koi gapi din. Yun nandito. So dito, yung pea dirt natin.
So, ilang fry na lang yan. So, dito meron akong dalawang P-Dirt. Yan. Gagawin ko tong breeder mga pre. Round tail black ear. Yan. So, maganda. So, sana lumaki sila. Dito yung tatlong female. So, ito yung gagawin kong breeder. Apat pala. So, apat na female yung nandito. So, dito, mga fry ng Tuxedo Koi Gapi natin. Yan. So, doon naman tayo mga pre. Let's go! So, yan mga pre, sa tub na to, yung labador na to, meron ako dito ang dalawang pair ng Silver Koi Gapi. Yan. So, ito yung bagong breeder natin. Actually, meron ng fry dyan, pailan-ilan. So, hindi ko lang muna kinuha. Yan. Siguro yung nilagay ko dito, tatlong female ata, tsaka dalawang male. So, dito sila. At dito naman, yung Dumbo Ear Mosaic natin. Ayan. Grabe, oh. Gutom na gutom yung mga Dumbo Ear Mosaic natin. So, pangalawang araw ngayon, hindi ako napagpakain. So, bumawi talaga ako sa kanila. Yan, grabe, oh. Nililiksi nila. So, nasa A1 condition pa rin kahit umuulan yung mga gapis natin. So, dito, yung fry ng Silver Koi Gapi natin. Ayan, maraming fry dito. Siguro nasa 40 pieces pa yung nandito. So, magkakaling ako dito. Siguro next month na lang. Kaya ako muna silang lumaki. Ayan. So, gustong-gusto nila yung recapsulated shrimp egg natin. So, ayun. Dito, wala tong laman mga pre. Kasi nga, naibenta natin lahat ng mga breeders natin para magkaroon tayo ng panimulaang linyada. Ayan. So, dito na yung mga bagong breeders natin. So, malalagyan pa natin yan ng isda. So, ayan, magpapakain na ako dito mga pre. At mamaya, magpapakain tayo ng mga mulis natin. Let's go! So, ayan mga pre, ito yung breeding area ng mga mulis natin. Ayan. So, nagtimpla ako ulit. Nilagay ko dito. Ayan. So, konti lang yung tinimpla ko. Kasi para lang naman to talaga sa fry ng ating PQBM mamaya. So, ayan. Dito tayo magsimula sa mga breeder ng ating Platinum King Balloon Mollies. Ayan. So, control lang yung feeding natin kasi mamaya ay dadagdagan natin. Meron pa akong Koi King doon. So, hindi rin sponsored pero Koi King baka naman. Yun. So, ayaw nilang lumabas. Nahihiya sila pero ayan. Tingnan nyo naman. Kitang-kita na sila kasi mababaw lang yung tubig natin. Ayan. So, dito yung mga breeder ng ating Gold Dust Balloon Mollies. Ayan. So, nandito lahat ng mga breeders natin. Kakalinis ko lang to. Pero medyo may konting leak. At etong isa, linisin ko rin. So, dito naman, yung mga kal ng ating Platinum King Balloon Molly. Ayan. Yung mga long body natin nandito. So, pinapalaki ko pa ng konti para mabenta natin doon sa shop. Marami-rami nito mga pre, nasa 60 pieces, 70 pieces. Yan. So, nandito naman yung mga fry ng ating Gold Dust Balloon Molly. So, hindi pa ito nakaling mga pre. Pero, estimated ko, nasa 300 pieces yung laman nito. Marami ito mga pre. Hindi lang makita, yun oh. Nasa dulo pa. Yung iba, nasa likod. Nasa kabilang corner ng pan natin. So, dito naman, yung assorted mollies natin mga pre. Ayan. So, pinapalaki lang natin to para naman may maibenta rin tayo sa mga bata na naghahanap ng mga murang pwede nilang alagaan. Ayun. So, doon sa kabila, yung mga fry ng ating Gold Dust Balloon Molly. So, pinakain ko na yun kanina. Hindi ko lang na-videohan. So, ayun. Tapos na rin yung pagpapakain ko dito mga pre. So, control muna tayo kasi nga medyo malamig yung panahon. Pero hindi natin kailangan sakripisyo na mapakain sila. So, sa mga kaibigan natin, marami namang alternative na pagkain gaya ng baka-baka, mosquito larvae. Ayan, kung hiyang kayo sa BBS, so mag-BBS kayo. So, walang problema yan. Sa akin, decaf lang muna. So, ayun mga pre, tapos na ako magpakain. So, babalik ako dito bukas dahil mag-repair tayo ng isang pan natin. So, abangan nyo yung next video natin. I-repair natin yung isang pan natin na nag-leak. Medyo matagal na rin. So, maraming salamat mga pre. Abangan nyo yung next video natin. Hanggang sa muli. God bless us all and bye-bye.